Mag-ingat kayong lahat at imulat ninyo ang inyong mga mata. Ang matandang pagong na ito ay 800 taon nang naninirahan sa ilalim ng ilog. Ngayon ay natapakan ko na sa ilalim ng aking mga paa. Ang makatikim ng kanyang laman ay magpapahaba ng buhay ng 10 taon. Ang uminom ng kanyang banal na dugo ay magbibigay ng walang hanggang kabataan. Ngayon, katayin natin ang banal na hayop na ito sa gitna ng daan. Kung sino ang makakapagbayad ng mataas, ay siya ang magmamay-ari ng buhay ng pagong na ito. Diyos ko po! Napakalaki naman ng pagong na ito. Siguro ay daan-daang taon na ang tanda nito, hindi ba? Wuer, saan mo naman nakuha ang isang yan? Tingnan ninyo, sa likod ng pagong na ito. May mga marka na parang disenyong bagwa. Isang nilalang na may espiritu na gaya nito, naglakas loob ka pang hulihin. Hindi ka ba natatakot na mabawasan ang iyong buhay? Mabawasan ang buhay, ang hirap na nga ng buhay ko ngayon. Pambili man lang ng alak sa gabi ay wala ako. Wala akong pakialam sa sumpa-sumpa na yan. Ang matandang nilalang na ito ay nakakulong. Sa malapot na putika ng loob ng Deepwater. Pinainom ko ito ng 10 libra. Ng pampatulog para mahuli siya. Tingnan ninyo ang laki nito. Kung sinong mag-aalok ng mataas na presyo. Sa kanya na ang kayamanang ito. Aba, tingnan ninyo ang kanyang mga mata. Kulay amber. Kumikinang habang nakatitig sa mga tao. Nakakakilabot naman. Anong ingay yan? Ang isang pambihirang nilalang na may ganitong bisa. Dito sa bayan ng Kingsi. Bukod sa aking angkan ang mga kao. Sino pa ang makakabili nito? Mabuti. Tunay na isang biyayang ipinagkaloob ng langit. Matalagal ko nang hinahanap ang sangkap na pampalakas ng katawan. Pampahaba ng buhay. Ang bisa ng sigla ng 100 taong gulang na pagong na ito. Kung maiinom habang mainit pa. At ang shell nito ay gagawing sabaw na pampalakas. Ay siguradong mabubuhay pa ako ng 20 taon, haha. Narito ang 50 pirasong pilak. Ang matandang pagong na ito ay akin na. Maraming salamat po, Senior Cao. Tunay kayong isang buhay na tagapagligtas sa bayan ng Kingsi. Ikaw, magkakatay. Ilabas mo na ang iyong matalim na kutsilyo. Diyan mismo sa harap ng palengke. Putulin mo ang kanyang leg. Tandaan mo, gumamit ka ng tanso na lalagyan. Kahit isang patak, huwag mong hayaang masayang. Masusunod po, Senior Cao, maghanda na po kayo. Matalas itong kutsilyo ko. Isang hiwa lang. Siguradong tapos ang buhay niya. Diyos ko, tingnan ninyo. Ang pagong, umiiyak. Yumuko ang kanyang mga paa sa harapan. Humihingi siya ng awa. Nakaluhod siya at sumasamo kay Senior Cao. Itigil mo yan, hindi niyo pwedeng patayin ang pagong na yan. Maawa kayo, huwag ninyong ituloy. Ano? Hedahe, ikaw na mangingisda. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Naglakas loob kang harangin ang daan ko. Senior Cao, tumutulo ang luha ng pagong na ito. Marunong din silang humingi ng awa. May espiritu ang nilalang na ito. Ang buhay sa mundong ito. Maging tao man o hayop. Ay nakakaramdam din ng sakit. Lahat tayo ay natatakot mamatay. Ang ganitong uri ng sagradong nilalang. Kung inyong papatayin, ay tiyak na susumpain kayo ng langit. Parang awan nyo na. Pabayaan na ninyo siyang mabuhay. Ang langit sa bayan ng Kingsi. Ang batas ko ang masusunod dito. Sino ka para pagsabihan ako? Umalis ka na bago pa ako mawala ng pasensya. Baka gusto mong pagtulungan ka namin. Huwag kang lumapit, madudumihan ako sayo. Lumayas ka rito, matandang ulyanin. Senior Cao, itong 5 pilak ang aking. Bawas sa pagkain araw-araw. Inipon ko sa loob ng 3 taon. Para ipanggamot sa anak kong si Xia Ulian. Ang perang pampaligtas sa kanya. Ibinibigay ko na po lahat sa inyo ang 5 pilak. Parang awan nyo na po. Patawarin nyo ang buhay niya. 5 pilak, hahaha. Gumastos lang ako ng 50 pilak kanina. Hahaha, sa 5 pilak mo, bibilhin mo. Ang centennial na matandang pagong na ito. Nanglilimos ka ba sa akin? O gusto mo lang ako bisitin? Senior Cao, sira na yata ang ulo ni Hedahe. Huwag niyo na siyang pansinin. Ihain niyo na ang pagkain. Masarap itong kainin habang mainit. Kontrata. Hindi sapat ang 5 pilak. Isama mo na itong kasulatan ng bahay ko. Ito ang bangkang pamana ng mga ninuno ko. At pati na rin ang lupang sakahan sa tabing ilog. Senior Cao, ang bangka at lupang ito ay nagkakahalaga ng 45 pilak. Siguradong sobra-sobra na iyan. Ako si Hedahe, handang ibigay ang lahat. Para lang maligtas ang buhay na ito. Nasa bangka ang anak ko at may sakit siya. Kung mawawala ang bangka at ang lupain. Paano na kaming mag-ama, pagkakain ba kami ng hangin? Hindi ba't parang pinapatay niyo na rin kami? Sa pagtulak sa amin sa bingit ng kamatayan.
Tay, hindi tayo pwedeng mawala ng bangka. Senior Cow, pakiusap. Pipirmahan niyo ba ito o hindi? Hahaha. Napakabuting taong pulubi mo naman. Hahaha. Napakabuting taong pulubi mo naman talaga. Ngayong araw, ibibigay ko ang gusto mo. Hidahe, tandaan mo ito. Ngayong wala na ang bangka at lupa mo. At sa pantalan na ito ng bayan ng Kingsi. Wala ka nang matitirhan pa. Gusto kong makita kung paano kayo ng may sakit mong anak makakatagal sa gitna ng tag-ulan na ito. Tara na. Malaya ka na, matanda. Bumalik ka na sa ilog. Lumangoy ka ng malayo. Magtago ka sa malalim na bahagi ng tubig. At huwag ka nang magpahuli-uli. Anak, patawarin mo si tatay. Saan na tayo pupunta bukas? Siya Ulian, kumapit ka lang. Dadalhin kita sa lumang templo para sumilong sa ulan. Kapag nakalampas tayo ngayong gabi, pagbukang liwayway, magbubuhat ako ng sako sa pantalan. Siguradong makakabili na ako ng gamot mo. Tatay, hindi na nilalamig si Siya Ulian. Ayoko na ring uminom ng gamot. Tatay, hindi na nilalamig si Siya Ulian. Ayoko na talagang uminom ng gamot. Masyado kasing mapait ang gamot. Wala na ang bangka natin. Kasalanan ko kung bakit nagkasakit ka. Anak, hindi ko sinisisi ang kahit sino. Sadyang wala lang akong kakayahan. Tara na, umalis na tayo. O, langit sa itaas. Pakiusap, idilat mo ang iyong mga mata. Hayaan mong mapahinga na ang pagod ng babaeng ito. Iyan lang ang hinihiling ko. Tatay, tingnan mo, may malaking luntiang paro sa tubig. Mukhang hindi pa nakakalayo ang matandang iyon. Hindi matitinag ang taong kasama ni Kauwan Kai. Ikot pa rin siya sa tabing pampang. Dali, bumalik ka na sa ilalim ng tubig. Ito ang halamang pambihira. Kayong matandang kasama talaga namang bihasa. Para ito sa paghatid ng gamot kay Siya Ulian. Tatay, hindi na mahapdi ang katawan ko. Hindi na rin makati ang lalamunan ko. Talaga palang kahanga-hanga ang himalang ito. Maraming salamat, Ginoong Pagong. Maraming salamat, Ginoong Pagong. Ito. Ang dilaw na isdang ito ay para sa amin. Tatay, napakabuti talaga ng matandang Pagong. Binigyan pa niya tayo ng makakain. Siya Ulian. Tandaan mo, ang matandang Pagong ang ating dakilang tagapagligtas. Maliban sa ating dalawa, wala tayong dapat ipagsabi kanino man, ha? Alam ni Xiao Lian. Ito ang lihim natin at ng matandang Pagong. Kuya, saan mo naman ito nakuha? Mamahaling dilaw na isda ito. Ang kalidad na ito hindi bababasa. Maibebenta ng higit sa 100 wen bawat kati. Ay, kagabi lang, mapalad ang bagsak ng ulan at hangin. Nakuha ko ito sa mababaw na dalampasigan, sa gitna ng mga batong nakakalat. Ay, ang nakuha ko. Araw-araw lang akong nagpapagala-gala sa tabing ilog. Bakit hindi ako nakakatumpok ng ganitong napakagandang paninda? Hedahe, magsabi ka ng totoo.
Ninakaw mo ba iyan sa kahit kaninong huli? Kung magsalita si Huer, dapat may patunay. Sa ilog na ito, kahit sino sa mga mangingisda ay kayang hulihin. Bakit naging ninakaw pa? Hedahe, ang mga isdang iyan, binili na ng aming bahay kao. Ngayong gabi, si Ginoong Kao ay maghahanda ng salu-salo para sa mga kagalang-galang na panauhin sa bayan. Kulang pa kami ng ilang isdang mamukhaan namang disente. Lahat ng mga isdang ito, ibibigay ko sa iyo ng 200 wen. Iwan mo ang mga isda at pwede ka nang umalis. 200 wen sa isang supot ng isda, talaga namang maliit lang. Pero katumbas din iyan ang 2 tael ng pilak. Grabe, parang hayagang pang-aagaw na iyan. Sino ba ang nagkakalat ng chismis? Buhay pa ba siya o nagsisinungaling na? Sa pagbili at pagbenta, patas na palitan ang usapan ni Wang Tufu. Ang 200 wen, masyadong kaunti. Hindi bababa sa 1-2 ng pilak ang dapat. Kung hindi, hindi ako magbebenta. Ha, kung hindi magbebenta. Hedahe, baka nakalimutan mo na ito. Kanino ba ang bayan ng Kingsi? Sinabi na ni Ginoong Kao. Ang bangka at lupa mo ngayon ay pag-aari na ng pamilya Kao. Kung hindi ka marunong makiramdam, baka pati itong kubol na ito ay buwagin namin. Guguho namin. Ha! Hidehe, hidehe. Narinig kong marami ka nang nahuling magagandang isda. Bakit pati mukha ng matanda hindi mo pa maibigay? Hindi naman sa maliit ang loob ni Ginoong Kao, hindi lang siya nagbibigay ng mukha. Ang totoo, ngayon ay wala ka nang maipagmamalaki. Ang bata mo pa, pero pagkain at gamot ang iniintindi mo na. Ang isdang ito, pera para sa buhay ito. Ha, pera para sa buhay. Noong nakaraang gabi, hindi ka ba ang matapang? Ang ipon mong buong kabuhayan, kailangan mo ring iligtas iyon. Wala namang silbi ang lumangwang ba. Ngayon, humagulgol ka na lang kay Ginoong Kao. Ganito na lang, tamad din namang kunin pa ng matanda ang kapakinabangan mo. Narinig ko na may isa kang antigong itim na tabla ng bangka sa iyong sirang bangkang kawayan. Ibibigay mo sa matanda ang tabla ng bangkang iyon. Ibibigay mo sa matanda ang tabla ng bangkang iyon. Isang bakol ng dilaw na isda. Bibilhin ko ang lahat sa halagang 3 liang na pilak. Amukao, ang bangkang iyan ay pamana ng aming mga ninuno. Hindi iyon gaanong kamahal. Pero napakahalaga niyan sa isang hamak na tao. Hinding-hindi ko iyon maibibigay. Walang hiya ka, tinatanggihan mo ang kabutihan ng amo mo. Wang buhatin mo ang mga isda. Wala kang matatanggap ni isang baryang pilak. Sa bayan ng Kingsi na ito, wala pang bagay na hiniling ng amo, na hindi niya nakukuha. Ha 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 ha. Ay, bagong balita ito. Sinampal ng isda ang magkakatay. Mukhang naging mahiwagang nilalang ang isdang ito. Ayos ang palo, ang galing. Walang silbi ka. Ilang patay na isda lang, hindi mo pa malabanan. Mga utusan, kayo ang humarap. Isama ninyo si Hidahe. At itapon silang lahat sa ilog. Ah! Aba, huwag kayong magwala. Sa sikat ng araw at harap ng buong mundo. Amo, hindi maganda iyan, tama na. Lumalaki ang mga alon sa ilog. Ano, ang seda ko. Bilis, iligtas ninyo ang mga paninda. Kayong mga kumakain lang ng libre. Bilisan ninyo at sumama sa akin.
Tatay, nakabalik na kayo. Haha. Tingnan mo, kahawig ba ng matandang pagong ang ginawa ko? Hahaha. Kamukhang kamukha talaga. Siya Ulian, kumain ka na. Malaki ang kinita ni tatay ngayon. Mula ngayon, hindi na tayo magugutom. Mga walang kwenta, lahat kayo walang kwenta. Kalahating buwan na. Buong kalahating buwan na. Mahigit 1,000 lay ang napilak ang ibinuhos ko rito. Pero hindi man lang maayos ang pundasyon. Ano ba ang kinakain ninyo? Amo. Amo, may kakaiba sa bagay na ito. Narinig ko sa mga manggagawa. Amo, may masamang kababalaghan sa bagay na ito. Narinig ko sa mga manggagawa. Na gabi-gabi sa ilalim ng loob ng Deepwater. Ay may naririnig silang malalakas na dagundong. Para bang may dambuhalang. Nilalang sa ilalim na sadyang. Bumubuwal sa ating mga tukod. Amo, pati ako ay may kutob na may mali. Naaalala pa ba ninyo ang malaking pagong nabaguan na pinalaya ni Hedahe? Ang loob ng Deepwater ang nasasakupan nito. Baka iyon kaya ang matandang hayop na palihim na nananabutahe. Ang matandang pagong nabagua. Si Hedahe, ang pulubing iyon. Ay araw-araw nagbebenta ngayon ng mamahaling isda sa palengke. Balita ko, pati ang sakit ni Siya Ulian ay gumaling na parang himala. Kung walang daya rito, hindi na ako karapat dapat tawaging kauwan kay. Humanap ka ng ilang tao. Matapang at mahusay lumangway, mga hampas lupa. Ngayong gabi, dalhin ninyo ang lambat at gamot pampatulog. Sumama kayo sa akin sa loob ng Deepwater. Gusto kong makita kung sino talaga ang demonyong nagtatangkang lumaban sa akin. Masusunod, amo. Ako na po ang bahala. Sa pagkakataong ito, titiyakin kong wala siyang balikan. Ay! Tatay, nasa panganib ang matandang pagong. Siya Ulian, manatili ka sa loob ng bahay. Tatay, pupunta muna ako sa Pampang. Naitapon mo na ba ang gamot? Opo, senyor. Buong 20 kilong gayuma ang nailagay ko. Sinundan nito ang agos ng tubig. Siguradong tulog ang mga yan ng 3 araw at 3 gabi. Senyor, may gumagalaw sa ilalim ng tubig. Hahaha, ikaw nga ang nilalang na iyan. Nakatakas ka sa akin noong nakaraan. Ngayon, tingnan natin kung saan ka pa magtatago. Mga tauhan, ikabit nyo ang kawit na bakal sa kanya. Hilahin nyo siya sa pampang. Itigil nyo iyan. Itigil mo iyan, kauwan kay. Wala ka talagang konsensya, napakasama mo. Pakawalan mo siya. Oh. Hedahe, dumating ka sa tamang pagkakataon. Ngayon, ipapakita ko sa iyong sariling mga mata kung paano mamamatay sa aking mga kamay. Ang pagong na itinuturing mong banal. Itali mo ang lalaking yan. Huwag mong hayaang makialam siya. Tito Hedahe. Huwag kang pasaway kung ayaw mong mapahamak. Wala ka nang angbang ka ngayon. Ano pang panlaban mo sa amin, hahaha?
Ano ba? Aray, tulong. Kaibigan, tumakas ka na. Sumisid ka ng malalim. Huwag mo akong alalahanin, umalis ka na. Ah, ah, enye. Hoy, ikaw nakatay, ano pang tinutungang mo riyan? Gamitin mo ang kawit sa mga mata niya, bilis. Ah, ah, ano ang nangyayari? Bakit may ipu-ipo sa loob ng Deepwater? Dali, sagwan papalapit sa pampang. Senyor, hindi ito maganda. Ang mga poste ng kahoy na ibinaon natin sa ilalim ay bumara sa bukal ng ilog. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Buer, tulungan niyo ako. Ah, tulong. Patawad, hindi na ako naging tao. Ako si Kawan Kai, na buhay ng kalahating buhay. At nakapag-aral ng napakaraming banal na kasulatan. Ngunit mas mabuti pa itong nilalang na ito. Kapatid na Hidahe. Dati, hindi ako naging mabuting tao. Napakasama ko, nararapat lang na maparusahan. Handa na akong magbago, Senyor Kao. Ang kabutihan ay walang hanggan. Ang ilog ay may sariling espiritu. Hindi nito nais manakit ng sinuman. Kung talagang gusto mo siyang pasalamatan, huminto ka na sa paggawa ng mga kasamaang labag sa kalikasan. Pinapangako ko kung susubukan ko pang galawin ang anumang bahagi ng loob ng Deepwater. O kung susubukan ko pang apihin ang mga tao sa bayan. Hayaan niyo nakidlatin ako ng langit. Naway mamatay ako ng hindi maayos. Matandang pagong. Kainan na. Ha ha ha. Kaibigan, ang ganda ng panahon ngayon. Punta tayo sa loob ng Deepwater para mamasyal. Nabalitaan ko na matataba na raw ang mga puting isda roon. CJ. Sige, sige, tara. Nakapagtataka, paano naging ganito ang bayan ng Kingsi? Napakabigat ng espiritong nagtitipon dito. Sa loob ng Deepwater na ito, tiyak may nakatagong bagay. Anong klaseng kayamanang di basta-basta makukuha? Ay, heh, ikaw na naglalakihang pari. Ano ba ang tinitingnan ninyo? Kung gusto ninyong malaman ang lihim ng loob ng Deepwater, tanungin ninyo ako, si Buer, at siguradong tama. Oh, ang nilalang na ito. Base sa pananaw ng isang dukhang opisyal, ang lugar na ito ay puno ng hamog at buhay.
At may tagong anyo ng dragon at tindig ng tigre. Hindi ko alam kung anong pambihirang bagay ang narito. General ng mga pari, totoo ngang bumaba ka mula sa langit. Sabihin mo na ang totoo. Sa ilalim ng tubig na ito ay may isang buhay. Napagong na may edad na ilang daang taon. Ang kabibi nito ay kasinlaki ng isang mesa ng 8 immortal. Sabi nila, kapag kinain mo ang laman nito, makakalipad ka sa langit. At hindi ka natatanda. Pagong na may 8 trigram. Ganitong uri ng nilalang ay bunga ng paghubog ng langit at lupa. Kung makuha ang kaliskis nito at gamitin sa panghula ng tadhana, tiyak na aakit ng swerte at iiwas sa kapahamakan. Hindi ko alam kung nasaan na ngayon ang nilalang na ito. Ang nilalang na iyon ay sinunggab na ng isang dukhang mangingisdang si Hedahe at napasunod na niya. Araw-araw parang asong sunod lang ng sunod. Sa likod ng bangka nila. Alkalde, kung kaya mong makuha ang matandang pagong na iyon. Sa oras na makuha mo ang kayamanan nito, hatiin natin ng patas, ano sa tingin mo? Magandang sabi, magandang sabi. Magandang sabi, magandang sabi. Ako na ang bahalang magpaalis ng demonyo at magtaboy ng masama. Para ito sa kapanatagan ng mga tao sa bayang ito. Kung talagang nililinlang na nilalang na iyon ang mga puso ng tao, ako na mismo ang kikilos at aakuin ang paglilinis nito. Para sa pagpapala. At isasama ko ang pari para puntahan si Hedahe. Ay naku, ay naku. Matandang pagong, kumain ka naman ng gulay. Sabi ni tatay, mas mabuti raw sa katawan ang maraming gulay. Aba, saan galing ang itsurang ito? Mukha itong karaniwang matandang pagong. Pero ang mga markang ito sa likod nito ay malinaw na bakas ng sinaunang mga guhit noong unang nilikha ang langit at lupa. Ito ang anino ng mga anyong nabanggit sa aklat ng mga anyo ng ilog at mapa ng luo. Totoong banal na hayop ng malinaw na tubig ito. Kung magagawa kong linangin ito, at gawing sarili kong pangunahing sandata. Sa buong mundo, wala nang lugar na hindi ko mararating. Walang hanggang makapangyarihan. Ako, Siksuan King, ang paring ito. Nadadaan lamang ako rito. At nang makita ko na napaka-espesyal ang espiritu ng alagang ito, nagpunta ako para makipagkilala. Nakipagkaibigan. Nakita mo na ba si Daoist Suan King? Isa lang naman iyang matandang hari sa ilog. Nakita mo na ba si Daoist Suan King? Isa lang naman iyang matandang hari sa ilog. Nagkaroon lang ng kaunting talino. Huwag ka nang magpuri ng ganyan, Daoist. Ang isang taga rito ay hindi dapat nagyayabang sa sarili. Ang pagong na ito ay may bitbit na 8 trigram. Iyan ay palatandaan ng swerte at biyaya. Isa rin itong nilalang na dapat linangin. Ngunit kung ang ganitong uri ng nilalang ay mananatili sa mundong ito, hindi lamang nito sisipsipin ang sigla ng mga tao sa bahay na nakagapos dito. Magdadala rin ito sa bayang Kingsi. Nang walang saysay na sakuna. Napangiti ang Daoist. Iniligtas ng pagong na ito ang buong pamilya ko. At nailigtas din ito ang mga tao sa buong bayan. Anong sakuna ang sinasabi mo? Ah, Taoista, may mga bagay kang hindi nalalaman. Ang nilalang na ito ay isang demonyo ng tubig. Sa ngayon, mukha itong maamo. Ngunit ang tunay nitong pakay ay ang sumipsip ng swerte ng mga taong nasa paligid mo. Kapag natapos na nito ang pagsasanay, magiging isang mabangis na halimaw ito. At lalamunin ang buong bayan ng Kingsi. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maghintay lamang kayo ng 3 araw. Darating ang isang napakalaking baha rito. Lulubog sa tubig ang lahat, parang bundok na nilamon ng baha. Kalokohan iyan, mabuting nilalang si Lolo Pagong. Hindi niya kami kailanman sasaktan. Masamang Taoista ka. Ano bang alam ng isang batang tulad mo? Si Taoistang Suan King ay isang dakilang taong nakamit ang daan ng kabanalan. Kapag sinabi niyang may baha, tiyak na may baha. Puro kasatsat noong huling bumaha. Kung hindi iniligtas ni Lolo Pagong si Amukao. Matagal nang nalunod si Amukao. Sa tingin ko, walang mabuting pakay ang Taoistang ito. Mga kababayan, tingnan ninyo. Ipinakita na ng halimaw na ito ang mabangis nitong anyo. Bilang abang alagad, mabuti ang pakay ko sa pagpapayo sa inyo. Naglakas loob pa siyang salakayin ang abang alagad na ito. Kung hindi natin ito aalisin agad, malaking kapahamakan ang sasapit sa bayan ng Kingsi. Masamang Taoista, tigilan mo ang paninira at pagsisinungaling dito. Nandito ako, si Hedahe, ngayon. Walang sinumang gagalaw kahit isang balahibo ni Lolo Pagong. Mangmang na mortal.
Walang sino manggagalaw kahit isang balahibo ni Lolo Pagong. Mangmang na mortal. Yamang ayaw mong magising sa katotohanan. Bumalik ka rito pagkaraan ng 3 araw. Sa oras na iyon, darating ang malaking baha. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang gulong iyan. Umalis na tayo. Matandang loko. Sa 2 araw na ito, wag na huwag kang lalabas. Magtago ka sa pinakamalalim na bahagi ng ilog, naiintindihan mo ba? Lahat tingnan ninyo. Totoo nga ang sinabi ng Taoista. Dumating na ang malaking baha. Lahat ng ito ay dahil kay Hedahe at sa kanyang pamilya. Ang demonyong Pagong lamang ang nagdala ng parusang ito mula sa langit. Hanapin ninyo si Hi at singilin siya. Patayin! Aray! Hala! Wuer, kapag nagpakalat ka pa ng chismis dito. Ako mismo ang magtatapon sa iyo sa ilog para ipakain sa mga isda. Amo, dumating nga talaga ang malaking baha. Tama pala ang sinabi ng Taoista. Taoista ang mukha mo. Noong araw na iyon, ang masamang Taoista ay nakatingin sa Pagong. Na para bang tumutulo na ang laway sa sobrang kasakiman. Akala ba niya ay hindi ko napansin? Aaminin ko, dati akong walang hiya. Pero hindi pa naman ako bulag. Kapatid na Dahe, nagdala ako ng mga tauhan para tulungan ka. Maraming salamat, Amo Kao. Huwag nang magpasalamat, buhay ang utang ko kay Lolo Pagong noon. Kahit ialay ko pa ang matandang katawan kong ito. Hindi ko hahayaang saktan siya ng masamang taoistang iyon. Mga tauhan, panatilihin ninyo ang depensa. Sino mang manggugulo rito, humanda. Mga tauhan, panatilihin ninyo ang depensa. Sino mang manggugulo rito, humanda. Laban hanggang kamatayan. Amo Kao, isa kang kilalang tao sa bayang ito. May pangalan at dangal kang pinanghahawakan. Ipagtatanggol mo pa rin ba ang demonyong ito ng tubig? At isasama sa libing ang buong bayan. Tigilan mo ang panlilinlang sa mga tao gamit ang masasamang sabi-sabi. Taon-taon namang tumataas ang tubig ng ilog tuwing tag-araw. Bakit ngayon ay kasalanan na ito ni Lolo Pagong? Malinaw na ang pakay mo ay angkinin. Ang kayamanan ng matandang Pagong. Gusto mong angkinin ito para sa sarili mo. Yamang kayo na mismo ang naghahanap ng kamatayan. Huwag ninyong sisihin ang abang taoista kung kikilos siya ng walang awa. Ay! Ay! Ah! Tingnan ninyong lahat. Pinoprotektahan ng matandang Pagong ang Pilapil. Tinutulungan niya tayong lahat. Wala tayong puso. Tinutulungan tayo ng matandang Pagong na bantayan ang Pilapil. Pero gusto pa natin siyang patayin. Huwag kayong matulala. Kumuha kayo agad ng mga sandbag. Tulungan nating tabunan ang butas kasama ng matandang Pagong. Alaynan. Ah! Mga mangmang. Kung ayaw ninyong kumilos, ako na mismo ang abang taoista. Ang magpapalaya sa hayop na ito. Ang magpapalaya sa hayop na ito. Maling taoista, paano mo nagawa? Maling taoista, paano mo nagawa? Matandang Pagong, umiwas ka. Ah! Iyan ang bantay na batong pang-ilog.
Bakit narito iyon? Oh. Hahaha, matanda ka talaga. Akala ko katapusan ko na. Naku, anak ko. Isa palang Diyos ang matandang pagong na ito. Kapatid na Hidahe. Mula ngayon, ikaw na ang tunay kong kapatid, si Kawan Kai. Kapag may nang-api sa iyo sa bayan ng Kingsi, ako ang unang kukontra. Pagpalain ka ng banal na pagong. Naway maging matiwasay ang bayan ng Kingshan na may sapat na ulan at banayad na hangin. Ito ang ating tagapagtanggol na Diyos ng bayan ng Kingshan. Hahaha. Hidahe. Ihalal natin siya bilang pinuno ng samahan ng mga mangingisda. Siksing Few. Tama. Tama. Siksing. Hahaha. Tatay, tingnan mo. Ano kaya ang pasa ng matandang pagong sa likod niya? Hahaha, binabati kita, matandang kaibigan. Ang unang huling isda ngayong araw. Kami ang manlilibre. Pakainin natin ng busog ang batang ito. Mga kababayan, ngayon ay malaking araw para sa atin. Ang malaking araw ng bayan ng Kingshe. Tagapangulong Dahe. Handa na ba ang dragon boat ng pamilya He? Handa na ba? Makatiyak kayo, Panginoong Kao. Ang aming dayo ng pamilya He. Ay kanina pa sabik na sabik ang mga binata. Tatay, laban. Kunin natin ang unang pwesto. Lubos ng matibay ang batong bantay ng bayan. Natupad na ang tungkulin ng matandang iyon bilang tagapagtanggol. Dadalhin niya ang kanyang anak. Dadalhin niya ang kanyang anak. Patungo sa mas malawak na mga ilog at dagat. Upang hanapin ang kapalarang itinakda para sa kanila. Magandang paglalakbay, matandang kaibigan. Bumalik ka lagi para dalawin ang tahanan.
CJ. Magandang paglalakbay, banal na pagong. Hindi rin maaaring magpahuli ang bayan ng Kinghe. Simulan na ang paligsahan.